What's up mga kaibigan, once again Motomaster para sa ating DIY sa paglalagay ng grasa sa ating bandang hulihan na gulong ng ating crossover. Applicable ito sa mga naka-XRM at sa lahat ng klase ng motor. Bago na yung kadena ko mga kaibigan, pati sprocket. Kapapalit ko lang yan kanina, harap likod na sprocket. Pero pakinggan ninyo ha, yung ingay na yan hindi sa kadena. Yun. Yung ingay na yan mga kaibigan ay sa bearing natin. Dahil ito ay nailulusong sa tubig at ginagamit natin pang adventure. So mahalaga na ito ay ating gagrasahan yung kanyang bearing. Hindi pa naman siya totally na bumibigay yung kanyang bearing. Pero para maagapan ay maglalagay tayo ng grasa. Simple lang yung tools na kakailangan natin mga kaibigan. Number 1 yung grasa, panglagay natin sa bearing natin. Yung 14 pangontra natin dito. At 17 pambaklas sa kabila. Unang gagawin natin, syempre tanggalin lang natin muna ang ating gulong. At para matanggal yan, baklasin lang itong mga tornilyo. Sunod natin tanggalin itong mismong sprocket. Dali lang naman yan para magkaroon tayo ng malawak na space. Yan. Hanggat maaari huwag madumihan yun, malagyan ng buhangin. So malinis naman yung simento natin. Ayan, malawak na yung space. Saka naman natin tatanggalin itong assembly ng preno. Yan. Then mahuhugot na natin yung buong gulong. Yan, isang palatandaan na kulang talaga siya sa grasa. Tumutunog na. Wala pa naman siyang alog, kaso lagi nga nating nilulusob sa tubig to, kaya normal talaga na matutuyuan ng grasa. Dito sa kabila wala naman, no. Tahimik sa kabila. So dun lang sa kabila. Napupuwersa din kasi yun dahil nandun ang sprocket. Dito sa part na ito yung sprocket, kaya persado talaga to. Dahil itong ating hub mga kaibigan, yung bearing nya, meron niyang takip. So yan, may takip siya. Ang gagawin natin dyan, tatanggalan natin siya ng takip para makita natin yung grasa. Ito kasi ginawan ko na ng hulmahan para pag naglagay ako ng grasa, hihilain ko lang to. Yan. So lahat ng bearing magkabilaan yan may takip. Ingatan nyo lang yung takip na hindi nyo masira para pag binalik nyo ay okay pa rin. So tuyong-tuyo na yung grasa nyan, dadagdagan ko na lang, tanggalin ko yung mga tuyo. Ito yung sa kabila, oh. May takip din naman yan. Yan, pwede nyo ring tanggalan yan, pero ito hindi ko nalalagyan kasi okay naman dito, eh. May kargang grasa yan, basa pa. Doon lang sa kabila kasi persado yan, eh. Talagang natuyo na siya mga kaibigan. So yung kaya lang natin tanggalin, tatanggalin natin. Nanigas na, eh. Matagal na hindi na palitan yung grasa. So lagyan natin ng dadamihan natin para maging smooth ulit yan. Suksok nating maigi. Balik kasi tatakpan naman natin yan, eh. Yan, oh, nawala na yung tunog niya, oh. Na-lessen na mga kaibigan. Sa pamagitan yan, magpuprolong yung buhay ng ating bearing.
Kahit wala pang tama yan, dapat ma-maintain natin sa grasa. Lalo kung lagi kayo nagko-cross or nagre-river crossing. Ito kasi motor na ito, laging river crossing ito eh. Minsan nagdadagat pa. Okay na yan. Balik na natin yung takip. So pagbabalik naman ng takip, ganyan lang siya. Diin lang yan. Diin lang ito. Kamay lang. Yan. Pag tumunog, na pumasok, goods na yan. Okay. Ayan o. Okay na. Nawala na yung tunog mga kaibigan. Napuno ulit sa grasa eh. Yun lang naman ang maganda dyan, dahil natatakpan at nalalagyan ng grasa. Tapos tanggalin na natin yung mga nasa labas para malinis. Ibabalik na natin ito, yung kanyang rubber damper. Yan. Pasok na natin sa loob. Higpitan na natin. Yan mga kaibigan, nalagyan lang natin ng grasa. Pakinggan natin ngayon kung kumusta. Pakinggan natin. Ayan. Medyo na-lessen yung tunog mga kaibigan. So ganoon lang maglagay ng grasa sa ating bearing para ma-maintain natin at hindi kagad-agad bumigay yung ating mga bearing.